mga problemang dapat aksyonan ngayong araw ng Miyerkules. Basketball game sa Taguig City nauwi sa madugong ending. Nang magkainitan kasi ang laban player na pulis na maril daw ng kalabang player. Mga pulis na rumisponde, wala raw ginawang aksyon. Modus na mag-asawang Dorobo paulit-ulit na isinasanla ang minarang bahay. Nakulimbat na mag-asawang umabot sa 800,000 piso. Ang kanilang panloloko tinuldukan ng bitag T3. Lalaking tendero ng isda, dinampot raw ng mga pulis at pilit na pinaamin sa kasong pagnanakaw. Sumbong ng kanyang hipag, lalaki, binugbog pa raw ng mga pulis at pilit pinagbabayad ng 12,000. Hoy mga CITU, bakit nyo hinuli yung bayaw ko na wala kayong warrant? Pinagbintangan nyo siya na magnanakaw, hindi siya magnanakaw. Tapos bigla nyo na lang kinulong. Maawa kayo sa amin. Ang reklamong yan natin natin mamaya live. Sa anong problema mo from the edition, gumuhong lupa sa Antipolo dahilan ng malimit na aksidente sa lugar. Reklamo ng mga motorista, gumuhong lupa ilang taon nang nakaharang sa kalsada. Dalawang minor de edad sa Tondo, Manila, todo tukang kahit na nasa daan. Labo nyo. Amang paralisado, patuloy na nagsisikap para sa mga anak na tinamaan ng katarata. Ang T3 Reload may regalo po para sa kanyang pamilya. Balita Serbisyo Publiko, ora mismo umpisa na! Dahil wala silang nagsasan ng oras kung may song. Larong basketball sa Taguig na uwi raw sa rambulan at mainitang sagupaan. Pulis nakasali sa isang koponan na maril daw ng isang manlalaro para tapusin ang laban. Narito ang report. Pag naalala ko, naiiyak talaga ako. Naawa ako sa itsura ng tatay ko. Matinding trauma para kay Jane ang makitang pinagbabaril ang ama na si Michael Lozano. Ang suspect ang Pulis Laguna na si Pio2 Leonard Sebial, player ng kalabang team ng biktima sa isang basketball game sa barangay South Signal, Taguig City. Ang pamilya ni Lozano nanonood daw ng basketball mula sa kanilang van hanggang sa naging mainit daw ang laban na nauwi sa pagtatalo nila Lozano at Pio2 Sebial. Nung nagsusuntukan na sila, nung kinuha niya yung baril, kinuha niya, kinasan niya kaagad. Ang sabi ng husband ko, babarilin mo ako? Ang daming witness dito ah. Tapos sabi nung hayop na pulis na yon, wala akong pakialam sa mga witness na yan. Pagkasabi niya, sabay baril. Pero ang parak tila sinaniba ni Satanas at pinaulanan daw ng bala si Lozano. Susunod din bumaba, pero wala kaming magawa dahil pipigilan na kami ni Mami, baka pati kami mabaril. Kahit nagtamo na ng tama ng bala, pinilit ni Lozano na tumakbo palayo kay Sebial, saka sumakay sa isang taxi. Sa ospital na muling nakita ng pamilya si Lozano na nag-agaw buhay. Ang ikinadidismaya pa ng pamilya, wala man lang daw ginawa ang mga rumisponding pulis at tanod sa lugar. Hindi naman itinanggi ni Pio2 Leonard Sebial na nabaril niya si Lozano. Pero paliwanag niya, self-defense daw ang nangyari. Umawat ho ako. Yung awat kaibigan talaga. Maya-maya ho, ako na hong binanatan. Hanggang putok na ho yung kilay ko. Tapos humampas ako sa bakal. Alright, nasa linya po ng aming telepono si Pio2 Leonardo Sebial, ang inireklamong Pulis Laguna. Magandang hapon, Pio2. Sir, good afternoon din po, sir. Ano nangyari? May basketball lang ho yun. Ay pagkatapos pinagbabaril nyo naman yung biktima. Sir, hindi ho ganun ho yung basta ako na maril, sir. Ano nangyari? Sir, bali ho, nung naglalaro kami, bago matapos yung laban, last na kami, sir, last na. Hanggang 17 yon, 16 na kami, 15 ang kalaban, last na. Ngayon, sir, yung Lozano, Michael Lozano, na
kakilala ko rin na hindi naman kaaway turing ko rin, sir eh. Oh. Parang kaibigan na nga rin eh. Kasi bago kami maglaro, nagbiruan pa kami na pag natalo sila, arborin ko yung jersey niya. Oh. Sabi niya, okay naman. Ngayon, sir, nung bago kami matapos maglaro, nagulat na lang ako, bigla niya sinuntok yung kakampi ko, yung Kukok. Yung Kukok ang nickname, sir eh. Hindi ko rin masyadong alam yung buong pangalan. Sinuntok niya. Hindi, tanong natin, Pio Tono, medyo ala na kaming Yes, sir. oras, hahaba ng hahaba. Yes, sir, yes, sir. Bakit, anong nag-trigger at binaril mo? Anong, nagalit ka, sinuntok Sir, ka? Ano? nag-awat ako, sir eh. Pag-awat ko nung sa sinuntok niya, sir, dahil nga kakilala ko rin naman yan, akong sinuntok din niya. Okay. Umagsak ako, sir, putok agad yung kilay ko, sir. Tapos, sir, umampas ako dun sa may poste ng basketball court. Yung bakal, sir. Umampas ko yung ulo ko. Pio to, Yes, sir, suntukan yung, hindi barilan, walang baril yung kalaban mo. Bakit kailangan mong kumuha ng baril at inabot yung baril Sir, mo? Nag-imbestiga na kami, Pio to. Sinasabi Yes, mo sir. na may baril sila, walang baril. Kaya inabot Wala ng akong misis sinasabi mo, may ng baril babae, sila, ng sir. isang Sir, babae, yung baril, pag ang suspetsa lang, misis mo yon, tsaka mo pinagbabaril. Yung, Sir, wala nanuntok. akong sinasabing may baril sila. Oh, Sir, nung bumagsak ako, nakita ng misis ko, sir, duguan na ho ako. oh. Pagkita ho nung misis ko na pinagtutulungan ako, sir, nakuha ko yung baril. Hindi na ho ako nakatakbo, sir. Hindi ho ako tumakbo para kunin yung baril, sir. Kasi nung umaawat ang misis ko, nung binubugbog nila ako, sir, nakikita ko yung misis ko sa laki ni Lozano na isasalya sa pader. Nakita ko, sir, hawak ng misis ko yung baril ko, sir. Inagaw ko sa misis ko. Ganun pa rin. Abay, alang kalaban-laban yun na PO2, tapos pinagbabaril mo yung sibilyan. Puro mga sibilyan yun eh. Sir, hindi ko naman ho basta ho pinaril. Kasi kitang-kita ko ho, sir, na pati misis ko ho na isasalya na sa pader. Ano tama? Kasi duguan na nga ho. Okay, sir. sir, pwede makasi. PO2. Ang Yes, sir. sinasabi niyo po, kayo po ay bumulot ng baril, nagpaputok as a form of self-defense. Tama po? Yes, sir. Opo. Kasi, Yes, sir. Sir, kung self-defense, bakit ano ng beses yung binaril yung Sir? kalaban niyo? sir, Bakit ano ng beses po, sir? hindi po anim, sir. Hindi po. Ilan nga? Hindi naman isa lang yun, boss eh. Ang daming tama eh. Hindi, sir. Hindi po anim, sir. Kahit po... Kasi, sir, ang laman lang ho ng magazine ko, natatandaan ko, sir, 5 lang ho. May 2 pa hong natira. Okay, 5. So, tatlo. Dalawa o Yes, sir. tatlo? Tatlo. Yes, sir. Yes, sir. Okay, kung self-defense still, hindi dapat 3 beses ka nagpaputok. Minsan lang. Kumbaga parang warning shot. Oh. Sir, hindi ko nga ho alam kung tumatama ako kasi wala hong nangyayari sa kanya, sir eh. Hindi pa rin ho siya tumitigil, sir eh. Okay. Nakikita ko na ho yung misis ko, sir eh. Okay, ganito na lang. Para madali tayo, bakit hindi ka pa nagre-report at nagtatago ka ro? Anong inaantay mo? Sir, sinicure ko muna ho yung pamilya ko, sir. Kasi iniikutan ho nila lagi ang bahay namin doon. Nilipat ko muna ho ng bahay ang misis ko, sir, ang buong pamilya ko. Kasi, sir, kilala ho sila dyan. okay. Kung anong klaseng tao ho sila. Okay, sige. Eh kami, laro nga lang ho, sir eh. Basketball lang ho ang habol namin. PO2 Sibyal, alam ko parang pinalalabas mo ito'y right to self-preservation o self-defense. Ano man yung sinasabihin mo, may korte naman tayo, pero meron hong na-hospital ngayon at yan ho'y nandyan, nag-aagaw buhay ba yan o ligtas magaling na? na. Magaling na. Pero ako sa susunod, mag-ingat ka na lang, ano? May korte naman sigurong hahatol sa iyan, patunayan mo na justified yung sinasabing ginawa mo. Yes, sir. Yes, sir. Naintindihan kita dahil nakikita mong asawa mo na parang binabalibag na rin. Siguro, nangitim na ng kanyang bananaw, na parang sa ganon, bahala ng korte sa'yo. Sige. Pero mga payo ko sa'yo, Sibyal, abay, sumuko ka na lang. Kasi magtatago ka habang tumatagal. Yan. Hinahanap ka ng liliit na mundo mo. Di ba? Yes, sir. Sir, mag-ano naman po ako. Mag-report naman po ako. Okay. Bukas. Ano na po. Inayos ko lang muna yung pamilya ko, Okay. sir. Sige. Nasa 800,000 pisong nakulimbat, di umano mag-asawang swindler ang kanilang modus. Isang bahay pa ulit-ulit na sinasanla sa 17 tao. Kalaboso ang bagsak na mag-asawang swindler na sina Ronnie at Arlene Andrade. Ang kanilang modus, isa lang di umano'y minalang bahay sa iba't ibang tao. At kapag nakolekta na, bigla na lang silang maglalaho.
pumunta po ako ng physical sa office. Ngayon, nung nalaman na nila, nagbalot-balot na ako agad yung mga yan. Nagtago na po. Balita na po na wala na kasi iba na pagsanlaan, may promisa rin sila roon, manilingil na. Ay wala na akong masisingil dahil wala na ako sila. Nandun din ako. Nag-ipon-ipon na ako kami roon. Ang 1 ng Hulyo taon 2008 sa halagang 180,000 pesos, isinanla raw kay Darwin ng mag-asawang suspect ang isang bahay sa Navotas. Nakapangalan ito sa mga magulang ni Arlene, pero sa pamamagitan di umano ng mga peking dokumento, pinalabas niyang patay na ang kanyang mga magulang at siya na ang may karapatan dito. Pero 2 buwan matapos magkabayaran, di na nagpakita mag-asawa. Samantala, ang lupang isinanla, napagalawan ni Darwin na nakasanla rin pala sa iba. Lumalabas na nasa 800,000 piso na pala ang nagansyo ng 2 magkasabwat sa kanilang 17 biktima. Matapos ang 3 taong pagtatago, naispata ng mga Dorobo sa Dasmariñas, Cavite. Sa bisa ng isang arrest warrant na inilabas ng Navotas MTC. Isang operasyon ang ikinasalang CIDG Cavite kasamang T3 Reload para arestuhin ang mag-asawa. Hindi na nakapalag ang mga suspect ng tuluyan silang mahulog sa bitag at arestuhin ng mga operatiba. Dito muna sila ipipihit sa detention cell ng Cavite CIDG at saka i-turn over sa Navotas Branch 52. Malamig na rehas ngayon ang hinihimas na mag-asawa habang kinaharap ang kanilang mga kaso. Sa pagbabalik ng T3 Reload, tindero ng isda, dinangkot ng mga pulis sa kasong pagnanakaw. Lalaki binugbog daw at pilit na pinagbabayad ng 12,000 ng mga pulis. At mga minoridad sa Tondo, Manila, todo tukaan sa daan. Ang labo nyo mga iho-iha. Okay mga tol, live sa ating studio ngayon, si Marina Vicente para reklamo ang 5 pulis ng Criminal Investigation and Detection Unit ng QCPD na dumampot daw sa bayaw niyang si John De La Cruz dahil sa kaso pagnanakaw. Magandang hapon po, ma'am. Okay, pinagbibintangan yung inyong bayaw na nagnakaw? Opo. Okay. Dahil lang po doon sa katext niyang babae. Okay. Siya daw po ang mastermind. Siya daw po nag-utos doon sa babae. Okay. So, yung babae na yon ay girlfriend niya, tama? Girlfriend niya po. O katext niya. Ang sabi ng babae, yung una, yung amo ng babae ay inireklamo ng yung Opo. amo ng babae. Inireklamo po Inireklamo yung... si babae dahil sa pagnanakaw Pagnanakaw po. ng 50,000, tama? Opo. Tapos ngayon, nung bandang huli, si girlfriend umamin doon sa amo na, opo, akong nagnakaw pero ibinigay ko po sa mastermind na boyfriend ko. Ganun nangyari. Opo. Alam niyo yun? Hindi ko po alam mo yun. Nalaman ko na lang po nung biglang... Nung Lunes po ng gabi, bigla na lang ko kami pinasok ng mga pulis. Hinahanap po nga siya dahil nasangkot daw po siya sa pagnanakaw. At ginuli nang walang warrant pa rin. Wala po siya lang warrant, wala Okay, siyang sige. pinakita. May sasagot dyan sa atin ngayon. Meron bang pulis? Si Eva muna. Eva, sige, si Eva, yung nagnakaw, di umano, na umamin, yung nobya. Eva, magandang hapon sa'yo, Ma'am Eva. Magandang hapon po. Okay, totoo ba inamin nyo sa inyong amo o sa mga pulis na Opo. kayo nga yung gumalaw ng pera at ipinasa nyo sa inyong boyfriend, tama ho ba? Opo, kasi po tinuro niya po yun. Ano po? Tinuruan niya lang po kasi ako. Tinuruan ka lang ng boyfriend mo. Opo. So tama lang na makulong kayong dalawa. Oh, so wala tayong pag-usapan. Okay na. Solve na. Oh. Tinuro niya. Naku, sir, hindi po gagawin nung bayaw ko yun. Kasi mas matalino pa siya doon sa bayaw ko eh. O sige, away kayong dalawa. Criminology siya. Eva. Si Eva. Mamaya yung pulis, sige. Eva, mas matalino ka raw kaysa sa boyfriend mo. Sige. Kasi po siya Harapin mo. nag-aaral siya ng criminology. Yung bayaw ko, walang pinag-aralan. Oh. Okay. Paano pong uutusan niya uutusan siya ng bayaw ko? So, taga muna, klarin natin ha. Walang problema tayo sa pulis. Ang problema ngayon, si Eva at saka si Adan. Ay, si boyfriend, si girlfriend. Oo po. Okay. Kasi may pag-amin na nagnakaw. Eva, totoo bang criminology student ka, Eva? Eva, Po. totoo ba nag-aaral ka ng criminology? Opo. Oh, saan ka nag-aaral ng criminology, Eva?
sa ngayon po, ano po yung pinag-aaralan ko? Business Information Management po. Pero dati nag-aaral ka ng criminology, sabi ng... Hininto po. Hininto mo. Actually, kung tutusin, walang kinalaman dito kung ano yung pinagalan niya, kahit na abogado siya, doktor, marami naman ko lang mga professional, kulo ko din diba? Ang importante rito, may pag-amin si suspect, si Eva, main suspect, na tinuruan siya ng kanyang boyfriend na magnakaw sa amo. So wala tayong problema sa pulis, kasi pagpunta niyo rito, nireklamo yung pulis. Yung pulis ginagawa lang po yung trabaho nila. Kasi ang pagkakaalam ko, nung magnakaw si Eva, within 24 hours, itinuro na Eva kung saan madadagpot yung kanyang boyfriend na nag-mastermind, di na po mga pulis. So okay na sa mga pulis. So ngayon ang problema natin kay Eva, okay Eva, usap ulit kayo, one more time. Sige, Eva. Ikaw raw ang hustler. Ito, yung boyfriend, yung bayaw niya hindi. Ano masasabi mo, Eva? Ano po? Ikaw raw ay hustler. Ikaw yung durobo. Ikaw ang durobo raw. Ba't mo raw tinuturuan yung bayaw niya ng kalukuhan? Po. Ano po? Ikaw ba nagturo sa boyfriend mo? Siya po ang nagturo. Paano ang turo niya? Paano turo niya? Paano? Sige. Paano turo niya? Sabi niya, tinext niya ako, wala daw pong pambayad ng bahay. Tapos, sabi ko, wala akong pera. Tapos sabi niya, gumawa daw ako ng paraan para mabayaran daw yung bahay nila. Tapos ako naman, naudyok ako, may pera dun sa drawer. Kinuha ko para, kasi po, nasobrahan po ako ng awa. Binigay ko po sa kanya lahat ng pera. Okay. Ako nagbabayad ng bahay, sir. Naghahanap buhay po ako. Hindi po ako umaasa. Nangungutang po ako ng Pero puhunan. Mrs. baka sabi-sabi lang yun ng bayaw mo doon sa girlfriend para magkapera siya. Eva, may tanong. Mahal na mahal mo ba ang boyfriend mo? Siyempre naman. Hindi siya magnanakaw para sa boyfriend niya. Gusto ko lang sagutin mo kung mahal mo to. Mahal. Eva? Po. Mahal mo ba yung boyfriend mo? Noong una po, yung... Bakit ka na? Noong una, ito ngayon, hindi mo na mahal dahil nahuli na kayo. Opo, kasi po, itinuro niya po sa akin. Kung hindi kayo nahuli, magmamahalan pa kayong dalawa. Po? Kung hindi kayo nahuli, magmamahalan kayong dalawa. Hindi po, kasi iniwanan ko na siya doon Hindi, kasi ganito yan Ganito yan Mga tol Love story? Naloko siya. Stupid love? Naloko siya ng lalaki. Sigurado ako mahal niya si lalaki. Dahil kung hindi niya mahal, hindi siya gagawa ng ganun. Extreme na magnanakaw para sa kanya. So, ang lesson learned dito, nakilala niya pala si lalaki, yung kanyang boyfriend, sa text. Tama ba ako? Sa text mo na nakilala. Opo. So, mas hustler si lalaki. Yun. Kasi napaudio ka ni lalaki, si babae, na magnakaw sa pamagitan text lang. Okay. So, ang hustler, yung bayaw mo. Matagal na po sila Yung bayaw mo, ano magkakilala. trabaho ang bayaw mo? Kasama ko po sa pagtitinda yan. Hindi kaya magaling yung bayaw mo sa hypnotismo? Hindi po, sir. Ano titinda po ni bayaw? Kasi siya po ang Hindi, ano nag-text po sa... titinda ni bayaw? Gulay po. Gulay. Kasi Dalawa siya po kayo nagkasama? Opo. Siya lang po nag-text na bayaw ko na sunduin siya sa Cubao Okay. Sige, anyway ma'am, kasi pumunta kayo rito para ireklamo yung mga pulis. So dito nakita namin, maliwanag pa sikat ng araw, wala akong problema yung mga pulis. So wag na natin tawagan yung mga pulis. Kung gusto niyo po mag-away ka na Eva, bigyan kita ng 1 minute. Eva, mag-away kayong dalawa. Larga! Umpisa! Awayin ka niya dahil sa bayaw, dinamay mo yung bayaw niya, yung mahal ng bayaw niya na mabait naman pala. Sige. Away mo. Abine, Sige. magsabi ka ng totoo kasi kilala ka. Hindi naman talaga si Dodoy ang nagutos sa'yo. Meron pa kayong sinasangkot na Michael, yung unang asawa mo. Eva, go! Eva naman, ikaw naman. Go! Eva, sagot. Opo. Sige. Tira! Tira na. Ano po? Sabi niya, sagutin mo. ikaw lang hustler, tapos meron ka pa rin isang asawa na nasangkot din sa kalukuhan, sinangkot mo. Okay, start! Wala po, wala. Wala raw. Wala. So gawa-gawa lang yun, ha? Sinungaling po siya kasi po binabaliktad niya na po Hindi yung ako sinungaling, Dane. eh. Noon lang Kasi kita po, may nakita, kakampi nung ka po lang siya nagpunta sa bahay. Tapos ganyan pa, ginulo mo yung pamumuhay namin, tahimik kami doon, wala kaming kaso kahit Okay, saan. sa atin si Chang nito. Kung gusto nyo yung dalawa, i-ano kayo sa face-to-face. I-refer natin ko sa kayo sa face-to-face. dalawa. At doon kayo nakakulong si Eva. Paano madadala? Hindi, dali natin doon yung set ng face-to-face. Pwede. Doon, mag-actual taping doon. Anyway, ma'am. Sige, okay naman. Ayos na. Eva, sige, sana matuto ka na at ikaw nasa kulungan at tigigil mo na yung kalukuhan mo, okay? Eva, magandang hapon sa Eva. Salamat sa pagtanggap ng tawag namin. Okay. Okay. Ma'am, wala kami magagawa. Wala talaga ako may ang lalabas doon sa ano ko, magbibil pa kami. Oo nga nakakaawa nga talaga Katulong namin siya, yung kuya niya may sakit. Oo nga.
Nakakaawa. Ilang taon na ba yung bayaw mo? 37 po. Oh, kawawa. minor Sus, de edad kawawa. pa, bata pa, Mas bata lalo pa. ko naawa to, di ba? Lalo, Baka maiyak ako dyan eh. Ako sir isip bata naman. Kung titingnan nyo naman ho, yun. Ay, si bata. Naman na, Sus pa. mga kalaro na yung pamangking ko. Hindi po talaga gagawa ng ganun yan. Ito, last na. Anong gusto niyong gawin namin, ho? Para makatulong lang kayo sa... Kami sa 37 years old niyo na parang isip bata na... Puntahan natin. Eh, sir, talagang gusto ko makalabas siya para makatulong sa Ano amin. pong gagawin ko para makalabas? Para makalabas. Kayo po, sir, talagang gusto ko talaga makalabas siya para makatulong. Kasi ang piyansa is 12,000. So gusto niya, Tolben, 4,000 at 3,000 tayo. Pasok na ako. Kayo na lang dalawa. Okay ba sa'yo? Sir naman. Bibigyan na lang ko namin kayo ng kwan. Kung magpiyansa... Halimbawa magpiyansa ako magpiyansa 12,000. Okay ba sa'yo yun? Kayo po, sir, bukal po talaga sa kalooban. Hindi bukal sa kalooban ko. Okay, sige. Kung hindi sa bukas sa kalooban mo ito, mga magulang calling nyo. Attention, baka anak nyong nasa bidyong ito, 2 minor de edad, na ispatan namin ng walang awat na naglalambingan kahit sa daan ng labo nyo. Sa Tondo, Manila, kahit nasa kalsada, walang awat ang paglalambingan ng 2 minor de edad na naispatan ng aming kamera. Yakap dito, yakap doon. Hindi pa na kontento, naghalikan pa sila. Kahit mga parot pa rito ang mga tao nakakita sa kanila. Matapos ang lambingan, mukhang nag-LQ pa ang dalawa. Isang sampal ang pinatikim ng babae sa lalaking kanina lang ay katukaan niya. Pero walang ilang segundo, abay, balik paruta na naman ang dalawa. Hoy! 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 Mga kengkoy! Nasaan ba mga magulang nyo? Ba't bang iinit nyo? Sa barangay sa lugar nyo, malapit na kayo maging tourist attraction. Labo nyo. Grabe naman yun talaga. Ngayon lang ako nakita ng video sa tao, sampal-sampalin, halikan din pala. Yung lugar nila doon, malapit na maging tourist spot. Bakit? Yung tanawing yun. Abangan po mamaya sa action mga kapatid, 10 milyong pisong pabuya para madakip ang tinaguriang Port Barrel Queen na si Janet Napoles inalok ng pamahalaan. Pangulong Aquino nagbanta pa ng asunto sa mga nagkakanlong ngayon kay Napoles. Lalaki sa Quezon City nagawang i-hostage ang sarili. Suspect wala raw sa tamang pag-iisip dahil sa away, pag-ibig. Sa part 2 ng Action Exclusive, di lang sa pork barrel scam may Dami Corporation. Negosyanteng may monopolya sa importasyon ng bawang at sibuyas, may peking mga kumpanya rin. At Congressman Manny Pacquiao nagka-sprain habang naglalaro ng basketball. Training niya para sa laban kay Rios, maapektuhan kaya? Ito mga tol, Tol Rafi, Tol Ben. It's time for our cheesy line. Mula kay John Arlos ang sabi niya, ako nga pala si John. Ano naman? Ako nga pala si John. Palaging nandyan sa puso mo. Sagot na sa inyong tanong. May sagot naman ako dyan, Tol Erwin. Ito. Ako nga pala si Coco. Bakit? Kukumpletuhin ko ang buhay ko dahil sa'yo. Yeah, baby! Kay Ronaldin Salazar. Traffic ka ba sa EDSA? Kasi I can't move on! Ito pa mga dapat abangan sa T3 Reload bukas. Security guard na dapat ay bantay lang sa kulungan laban sa kaguluhan. Suspects barrel. Ang kanyang biktima isang 14 anyos na batang basurero. Isang barangay hall sa Bacoor, Cavite, sarado raw tuwing Sabado at Linggo. Barangay hall na may day off, nakapadlock pa. Mga problema to sa lugar, hindi agad na maaksyonan. At mga house show na ahente ng mga imported branded na produktong inibenta. Pero pag dineliver ang produkto galing Divisoria lang pala ang kanilang panggagancho may estado ng T3 Reload. Meron ako isa pa. Ano pa? Siaran food ka ba? Bakit? Wala lang. Okay ba? Si Ana po yung aming Executive producer. Manager, lahat na. Lahat na. At pulis.
Pulis. Tagabantay. Oo nga pala. Taga-building. Ting-ting-ting. High blood. High blood. Yan po ang 30 minuto at balitang serbisyo publiko. Maraming po salamat sa inyong pagtagkilik sa titi ko po, si Rafi Tulfo. Wala pong iwanan sa Dabayan dito sa aming aksyon oro mismo. Ako si Ben Tulfo. Hanggang bukas mga kapatid, Erwin Tulfo po. Susunod ang aksyon. Magandang gabi, Pilipinas.